Napanood mo na ba ang Ultra Rich Asian Girl sa YouTube? Ito'y isang reality show mula sa Canada na sumasalamin sa buhay ng 4 na babae mula sa mga mayamang pamilya. Ngunit sa likod ng kanilang kayamanan, may lihim na tinatago ang 3 sa kanila dahil sa hindi talaga sila mayaman. Sa video na ito, tuklasin ang kwento ni Florence at ang misteryo sa likod ng kanyang pagpapanggap. Si Florence Zhao ay pinanganak sa China noong 1987 at lumipat sa Canada kasama ang pamilya noong 14 years old pa lang siya. Sa reality show, nagpapakita ito ng kanyang mamahaling bags, alahas at nag-iimbita pa ng ibang babae sa kanyang pribadong isla para magbakasyon. Pero ang twist, hindi pala sa kanya o ng kanyang mga magulang ang isla, kundi sa kanyang tinatawag na uncle. Ito ay si Yuan Gang. Ang uncle sa China ay tinatawag madalas sa mga matandang lalaki kahit hindi kamag-anak. Si Yuan Gang ang nagbibigay suporta sa pamilya ni Florence na maraming taon. Ang pera ni Florence na para sa kanyang pag-aaral at mamahaling gamit ay galing lahat kay Yuan Gang. Sa madaling salita, ginamit lang ni Florence ang mga ari-arian na tinatawag niyang uncle para magpanggap na mayaman siya. Sa isang episode ng show, may babae na nagsabi ng ganito, "Huwag niyo akong gawing mamamatay tao, huwag niyo akong gawing mamamatay tao." Pero sa sumunod na taon, totoong may nangyaring pamamaslang. Ang namatay ay ang tinatawag niyang uncle na si Yuan Gang na nag-sponsor pa kay Florence. Nangyari ito sa West Vancouver, kung saan mababa ang porsyento ng krimen. Ngunit dahil may sangkot na bilyonaryo at na-discover ang putol-putol na katawan, ay kumalat ang balitang ito. Noong 2001, dinala ng ama ni Florence na si Zhao Li ang pamilya nito sa Montreal para sa panibagong buhay. Una, maayos lahat at nakabili pa si Zhao Li ng bahay. Pero sa ilang taon na lumipas, naghirap sila at naging desperado. Dito dumating ang uncle na si Yuan Gang, ang tagapagligtas ng pamilya. Si Yuan Gang ay pinsan ng asawa ni Zhao na si Lisha, pero dahil ampon si Lisha, hindi sila magkadugo ni Yuan. Bagamat malaki ang tulong ni Yuan sa pamilya ni Zhao. Ipinanganak si Yuan Gang sa China noong 1973. Siya ay madaling magalit at iba ang ugali simula pa ng bata, pero matalino at magaling sa negosyo. Nagsimula siyang magnegosyo ng coal mine noong bata pa siya at umabot sa milyon-milyong dolyar ang kanyang ari-arian noong 2005. Naisipan nitong mag-migrate sa Canada at nakuha ang permanent residence noong 2007. May 7,500 hektarya ng lupa, isla na nagkakahalagang $1.5 million, villa na nagkakahalaga ng $6 million, at Tudor-style villa na nagkakahalaga ng $13 million na siyang binili ni Yuan sa Canada. Bumili rin siya ng yate, Bentley, Rolls-Royce at ilang mga luho. Madalas siyang magbiyahe sa pagitan ng China at Canada. Ang kanyang ari-arian sa Canada ay iniiwan na walang bantay. Kaya't hinar ni Yuan si Zhao Li bilang kanyang butler para tulungan siyang pamahalaan ng kanyang ari-arian. Tinanggap ni Zhao ang alok ni Yuan. Kaya noong 2010, lumipat sila mula Montreal patungo sa Vancouver. Binigay ni Yuan ang isang bahay para tirahan ng pamilya na may 10 kwarto, isang sauna room, isang swimming pool at lawn garden. Matapos ito, si Yuan ay nanirahan naman sa isa pang bahay. Pagdating sa Canada, nag-focus si Yuan sa real estate at negosyong pang-agrikultura. Nagtatag pa ito ng kumpanya para dito. Inilagay niya si Zhao sa kanyang kumpanya at si Lisha bilang kanyang chef. Nakapagtala ng kita ng mga $50 million sa kumpanya ni Yuan at binayaran naman ito si Zhao at Lisha ng maayos para iwasan din ang buwis. Inirehistro ni Yuan ang isa sa mga villa sa pangalan ni Zhao na parehong nakarehistro sa pangalan nito. Tinususan ni Yuan ang lahat ng gasto sa villa at kotse, pati na rin sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya ni Zhao. Kabilang na ang gastusin sa pag-aaral ni Florence sa Italy noong 2013. Nang pahiramin ni Yuan ng $2 million Canadian si Zhao para mamuhunan sa stock noong 2013, ay nasiraan ng loob si Zhao nang mawalan ito ng $1.8 million. Hanggang sa kamatayan ni Yuan, hindi pa rin nakabayad si Zhao ng utang. Sa tulong ni Yuan, naging marangya ang buhay ni Zhao. Pareho silang naging mahilig sa hunting, fishing at swimming. Hindi lang si Yuan Gang ang tumulong kay Zhao sa oras ng pangangailangan, kundi binigyan din ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Hanggang sa araw ng krimen,
noong May 2, 2015. Dumalaw si Yuan kay Zhao upang kamustahin ito sa bago nitong imbento. Ito'y isang gun rack para sa hunting. Ilang araw bago ang krimen, pinakita ni Zhao kay Yuan ang kanyang imbento at sa tingin niya malaki ang potensyal nito na magbigay ng malaking kita. Matapos tignan ang gun rack, naisip ni Yuan na maganda ito at nag-recommend na magsanib puwersa sila sa pagpapatakbo ng isang kumpanya ng gun rack. Ngunit hindi sila nagkasundo sa makukuhang pera. Sinabi ni Yuan na pwede siyang magbigay ng sahod na $4,000 kada buwan kay Zhao. Nabigla si Zhao dahil inaasahan niya na makakakuha siya ng kahit 1/3 ng shares ng kumpanya. At bakit $4,000 lang ang alok ni Yuan? Naniniwala si Yuan na ito'y napakasimpleng imbento na madaling gayahin ng iba at nabahala pa kung magiging malaking kita talaga ito. Sa oras na iyon, sinabi ni Yuan ang nakakagulat na salita. Kung ipapakasal mo si Florence sa akin, ibibigay ko sa iyo ang 50% ng shares. Akala ni Zhao na biro lang ito pero napagtanto niyang seryoso si Yuan. Sabi ni Zhao, hindi pwede, ikaw ang tiyuhin niya. Pero kay Yuan, hindi ito big deal. Kahit na mayaman at mapagbigay siya, hindi ito sapat para maging mabuting asawa. Magulo kasi ang personal na buhay ni Yuan na ilalantad ko mamaya. At si Florence naman ay ang pinakamahalagang tao sa mata ni Zhao. Agad na sinabi ni Zhao na hindi niya kailangan ng shares at pinagsabihan niya si Yuan. Ilang saglit nagalit si Yuan at hinila ang kwelyo ni Zhao. Tinanong kung sino itong kinakausap niya at binugbog si Zhao ng ilang beses. Hindi makaiwas si Zhao na may taas na 5'4" at may timbang na 150 pounds, habang si Yuan ay may taas na 5'11" at timbang na 180 pounds. Ito ay malakas at mas malaki kaysa kay Zhao. Pagkatapos ng 8 years na umaasa sila kay Yuan ay biglang nakaramdam ng takot si Zhao. Sa pangyayaring iyon, nandilim ang paningin ni Zhao at kumuha ito ng martilyo na nakalagay sa tabi ng hardin at binalaan si Yuan na huwag lumapit. Tumakbo siya patungo sa garahe, ngunit galit na sumunod si Yuan at kinuha ang martilyo. Sa puntong ito naalala ni Zhao ang rifle na ginamit niya para ipakita ang gun rack, kaya't bumalik siya sa harap ng bahay at kinuha ang rifle. Tinutok niya ito kay Yuan at sinabihan ng 2 beses na huwag gumalaw. Hindi naniniwala si Yuan, feeling niya nagtatapang-tapangan lang si Zhao. At tinawanan pa ito at sinabihang wala siyang balls. Sa pinagsamang galit, panik at iba pang damdamin, nagpaputok si Zhao na tumba si Yuan sa lupa. Hindi alam kung makakatayo at makikipaglaban pa ito, kaya lumapit si Zhao at nagpaputok ng pangalawang beses na tumama malapit sa puso ni Yuan. Makalipas ang ilang minuto, natuluyan na nga ito. Pagkatapos, sinimulan na ni Zhao ang pagputol kay Yuan ng 100 piraso. Ang mga pahayag na ito ay mula sa testimonya ni Zhao na sinabi niya sa pulisya. Hindi natin alam kung ito ay tunay na nangyari. Bandang alas 11 ng gabi noong May 2, tumawag si Lei, ang asawa ni Zhao, ng 911 at dumating ang mga pulis sa bahay. Dahil hindi nila makonfirm kung armado si Zhao, naghihintay sila sa labas ng bahay. Alas 3 na madaling araw, narinig ng pulis ang ingay ng electric saw ni Zhao. Bandang alas 4, gumawa siya ng inumin, nagpatay ng ilaw sa kusina at umakyat sa itaas para matulog. Alas 6:30, nagising si Zhao, pumunta sa kusina at nagluto pa ng pansit para sa almusal. Tumatawag ang pulis sa kanyang telepono at narinig pa nga ang ringtone sa loob ng bahay. At bandang alas 8 ng umaga noong May 3, sinagot na ni Zhao Li ang telepono. Pinapalabas siya ng pulisya at maayos naman siyang nakipag-cooperate kaya't siya ay inaresto na. Pumasok ang pulisya sa bahay at natagpuan ang ilang piraso ng katawan ni Yuan. Hanggang sa umpisa ng 2020 matapos ang kaso, inihatol kay Zhao Li ang 10 taon at 6 na buwan sa bilangguan para sa manslaughter at pambababoy sa labi ng tao. Ang bawat araw na nakakulong ay may bilang na 1.5 na araw sa kanyang parusa. Noong May 2022, nakalabas si Zhao mula sa bilangguan. Sa 4 na taon ng paglilitis, isa pang bagay ang pinapansin, ang ari-arian ni Yuan Gang. Hindi nakagawa si Yuan ng kahit anong testamento at naiwan ang milyon-milyong dolyar at kanyang mga ari-arian pagkatapos niyang mamatay. Bagamat hindi siya ikinasal, ay maraming karelasyon si Yuan Gang sa daan-daang kababaihan. Maraming babae ang nais na magkaroon ng bahagi sa kanyang yaman pagkatapos niyang mamatay. Sa korte, sinabi ng pulisya na 9 na babae ang nagtangkang mag-claim na asawa sila ni Yuan. Kahit sa araw ng libing, may 3 babae at 2 bata ang nagpakilala bilang asawa at anak ni Yuan na nakatayo sa magkabilang gilid at nagbibigay galang sa mga nagluluksa. May mga babae pa na nagsasabi na ang kanilang anak ay kay Yuan. Ginawa ang paternity test sa 7,
Itinakda ng korte na 5 sa kanila ang tunay na anak ni Yuan. Nakatuklas din ang pulisya ng mga hubad na litrato at sex tapes na kinuhanan ni Yuan Gang kasama ang iba't ibang mga babae sa kanyang personal computer. Pati na rin ang isang listahan ng 68 na pangalan ng babae, edad at lungsod na may mga numerong marka. Lahat ng mga video ay sinagawa ng voluntary. Bukod sa 5 ina ng mga anak ni Yuan, may iba pang mga kamag-anak na lumalaban din para sa mana. Nakakagulat dahil kasama rin si Zhao sa listahan. Naniniwala siya na dapat siyang bigyan ng 1/3 ng taniman ni Yuan Gang dahil siya ang original na joint venturer. Sa parehong panahon, nag-aaway din para sa mana ang ina at kapatid na lalaki ni Yuan. Ngunit sa huli, ipinamahagi sa 5 anak ni Yuan ng pantay-pantay ang mana. Bago mapunta sa tamang edad ang mga anak, karapatan ng kanilang ina na gamitin ang ari-arian. Isang araw matapos mamatay si Yuan, dinala ni Licia ang Bentley ni Yuan. Ito'y sa bangko at balak pa nakawin ang 2 million Canadian dollars mula sa account ni Yuan. Kinasuhan siya ng krimen ng pandaraya pagkatapos ng insidente. Pinost ni Florence ang sumusunod sa Weibo na isang Chinese social media platform na nagsasabi na ito ay masalimuot na panahon sa kanyang buhay at umaasa siyang maraming magdarasal para sa kanila ngayong Pasko noong 2015. 7 buwan matapos ang krimen ng kanyang ama, sa isang Instagram post, nagbahagi si Florence ng larawan kasama ang kanyang boyfriend na nagsiselebrate ng Pasko na parabang ang lahat ay okay na. Subalit dahil sa epekto ng pangyayaring ito, nagdesisyon si Florence na palitan ang kanyang English name at ito'y naging Mini. Sa kanyang mga kasalukuyang larawan, makikita siyang nakasimple na damit at tila ito'y iba na sa isang mayamang Florence. Tunay nga ang kayamanan ay hindi mo madadala sa hukay. Ang nangyari kay Yuan ay very ironic. Siya ay nagtatrabaho upang magtayo ng kanyang sariling kaharian para lamang patayin. At ang lahat ng kanyang kayamanan ay napunta sa 5 hindi naman niya kilala. Ang kanyang pamilya ay hindi nakakuha ng kahit na 1 sentimo maliban sa mga bayarin sa abogado. Pero maiba tayo, para sa iyo ano nga ba ang tunay na kayamanan? Bakit mo ito nasabi? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag mahihiyang mag-comment, like, share, subscribe, and turn on the notification. Tara, magkape ka muna at mag-iingat ka palagi. Ciao!